Fabton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabton, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show, nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Salaver, Clamor po ang inyong kasama. At ito po ang programang Lunas Extension ngayong gabi, 30 minutes ng talakayan tungkol po sa pangangalaga sa ating kalusugan. At para samahan tayo sa ating topic ngayong gabi tungkol sa Clean After Feeding Campaign, makakasama po natin, she has been a resounding voice of Philippine Pediatric Dental Society Incorporated or PPDSI, being its current president and having held the position of vice president for 8 years and president-elect for the past term. She received her Doctor of Dental Medicine from University of the Philippines, Manila, and was board top-notcher for dental board exams. With 25 years of clinical practice, specializing in pediatric and special care needs patients, she is deeply passionate for advocating for the upliftment of oral health of Filipino children. Makakasama natin sa programang Lunas Extension, Dr. Arlene de la Cruz Medina. Dr. Arlene, magandang gabi po sa inyo.
Magandang gabi, Miss Faith, at magandang gabi po sa inyong mga listeners. Ayan, magandang gabi, Doc. And na-mention ko nga kanina, yung ating pag-uusapan is Clean After Feeding Campaign. Bilang isang pediatric dentist at sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong gabi, no, dito sa DZRH. Doc, gaano kahalaga sa'yo itong campaign na ito and bakit ito yung isinusulong nyo ngayon sa PPDSI? Yes. Thank you so much once again for the opportunity, Miss Faith, na ma-share ang aming campaign, ang aming advocacy. Our Clean After Feeding campaign is very, very close to my heart talaga. Kasi nga po, we wanted to think of a program, of a campaign na talagang nagsisimula sa beginning. Sa simulang-simula pa lang, paglabas ni baby, we wanted na malaman na ng mga mommies, ng mga daddies, ng mga caregivers on how to care for their baby's oral health. At pag sinabi pong oral health, hindi naman ibig sabihin nun kapag lumabas lang ang ngipin. So, yung first phase po ng Clean After Feeding campaign is gums lang. Gilagid pa lang, wala pa pong ngipin, kailangan lilinisan na po si baby after every feeding. So, ang thrust po namin is whether breast milk or bottle-fed milk ang binibigay kay baby, malinisan po siya after every feeding. I really thought about this campaign kasi we already have the first 1,000 Days Act. It is a law. Batas na po siya dito sa Pilipinas. I was very happy when I first learned about it. Pero pag binasa po natin yung buong batas, may provision po kasi doon for oral health and oral services. So oral health services provision, yes, Ms. Faith, pero walang specific kung ano ang gagawin, kung ano ang services, no? So this is what I thought to do para po magsimula tayo from the very beginning. So again, ito ay mahalagang impormasyon and awareness, no, para sa mga magulang, Doc, no, kasi sabi mo nga basically ninineglect kasi ang misconception ng mga Pilipino, Doc, when it comes to teeth o mga ngipin ng kanilang mga anak, mapapalitan pa naman yan. So, ano ba yung stand nyo dito, Doc, pagdating sa ganyang misconception? Opo. So, sa atin, no, sa ating mga Pilipino and our Filipino culture, medyo talagang we give our kids, our babies, kung ano man ang gusto nila. Minsan to the point na it's not for their own good. Kasi syempre po, pag sinabi ng mga parents na, bakit ba namin kailangan pang linisan or alagaan ang baby teeth? Baby teeth lang naman yan, mapapalitan din naman yan. Ang sinasabi ko po parate, ang number one predictor kung papaano magiging ang permanent teeth, ang baby teeth po. So if the baby teeth are clean at malinis at healthy, yung permanent teeth din magiging clean, malinis and healthy. Ngayon, kung ang baby teeth po puro cavities, no, purong madumi ang bibig, madumi ang gilagid, for sure po yung permanent teeth magiging full of cavities din. Kasi syempre, they are all in one mouth. Nasa isang bibig sila, puno ng bacteria, no? So parati po namin sinasabi yon, and then of course, ang ating baby teeth, ang guide ng mga permanent. So, pag sira-sira ang baby teeth at nawala ang baby teeth or kailangang bunutin ng maaga, wala na pong guide ang permanent. Hindi na alam ng permanent kung saan siya dapat correct position or dapat pumwesto. So, talaga pong very, very important ang baby teeth. Sana po, kasama sa aming campaign, ang Clean After Feeding is really towards or patungo sa Ngiting Bulilit 320. So, ang Ngiting Bulilit 320 po is by the age of 3 years old, dapat meron ng complete set of 20 healthy baby teeth si baby. So, yun po yung natin na dapat kung kompleto and healthy by 3 years old, pag pinalitan po yun ng mga permanent, kompleto and healthy din. Ayan. So, yan yung parang pinaka-end goal ng campaign, Doc, no? Yes po. Ang Ngiting Bulilit 320, meaning by 3 years old, kailangan may 20 healthy na teeth yung inyong mga anak. So, paano ba ginagawa, Doc? Anong ibig sabihin ng Clean After Feeding campaign? Ano-ano ang mga step-by-step or may phases ito, Doc? Tama po ba? Yes. So, ang aming pong Clean After Feeding campaign has 3 phases. So, ginawa po namin na 3 phases kasi, syempre, for parents, for caregivers, no, medyo
medyo mahirap na ibigay lahat ng information all at once. Medyo marami rin pong information hindi na natin natatandaan. So, ginawa po namin in 3 different phases. So, ang phase 1, gums only or gilagid pa lang. So usually po around 0 to 6 months itong phase na ito. Although syempre iba-iba sa iba-ibang bata, may mga bata na lumalabas na yung ngipin at 4.5, 5 months. Meron naman din po na 9 to 10 months pa lumalabas ang first 2 baby teeth. Usually yung dalawang dito sa lower, sa baba. Pero basta ganong age po at puro gilagid pa tayo, wala pa tayong ngipin, ang phase 1 po is just to clean with gauze. So gauze po or gasa or yung mga baby beam po, baby washcloth or yung mga lampin na medyo parang may mesh. Iikot lang po sa daliri. Tapos yun po ang gamitin na pang-wipe sa gums para matanggal ang milk residue, no, na natitira after every feeding talaga. So simple lang, no, wala pong masyadong kailangang big movements naman. Si baby pwede pang i-cradle na parang naghihele tayo or on our lap. Tapos lilinisan lang po yung gums at pati yung tongue. Tapos finish na. Pero ang thrust po natin is after every feeding. At whether breast milk or bottle milk nga ang binibigay kay baby, dapat yun po after every feeding matatanggal yung milk residue. Yan pa actually, Doc Arlene, yung isang question kasi marami sa mga mommies and ako based on experience, sinasabi nila, hindi breast milk naman yan. Pag formula milk lang yung kailangan i-clean or i-wash bago matulog or hindi pwedeng magpadede in the middle of the night. Yes. Nako, tamang-tama yung question na yan, Ms. Faith. Kasi nga po, a lot of our mommies, no, who are exclusively breastfeeding, that is really what we encourage. Yan po talaga ang ina-advocate namin na sana breastfeeding for babies is best for babies talaga. Pero hindi naman po ibig sabihin na pag breastfed ang baby, hindi na po siya lilinisan. Because even though breast milk is the best for babies at hindi po siya masyadong nagkukos ng cavities compared to our formula milk, if the baby is on-demand breastfeeding at hindi po siya nalilinisan, nagkukos din po ng cavities ang breast milk. So nakikita po talaga natin yan sa clinic, no? A lot of my moms who are exclusively breastfeeding, akala nga po nila hindi na kailangan mag-clean. Pero pagdating ni baby sa dental clinic, nagkakaroon pa rin po ng cavities. So kailangan po talaga kahit breastfed. Itutuloy natin itong ating discussion. So, pinag-uusapan natin Clean After Feeding campaign po ng PPDSI. Kasama po isang pediatric dentist, Dr. Arlene Medina. At sa pagbabalik natin, yung second phase and third phase ng kanilang campaign. At ano ba ang mga tips na pwedeng ibigay na, Doc, sa mga nahihirapang tanggalin ang kanilang pampatulog na milk bottle ng kanilang mga anak? Sasagutin po natin yan sa pagbabalik po ng ating programang Lunas Extension pagkatapos lamang po ng ilang paalala. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Lunas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubs. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo,
dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. The better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Ugan, Lunas, Extension.
Nagbabalik po ang ating programang Lunas Extension. Kasama pa rin po natin ang ating guest ngayong gabi, Dr. Arlene de la Cruz Medina. Pinag-uusapan natin itong Clean After Feeding campaign. So, Doc, na-mention mo kanina yung first phase nung inyong campaign na 0 to 6 months, no? At yung cleaning every after feeding. So, yun ang kailangan i-take note ng mga listeners and televiewers natin ngayong gabi na talagang kailangan after every feeding, whether you are bottle-fed or breastfeeding, kailangan talagang kini-clean. So, Doc, ano ba ang second phase nitong campaign ninyo? So, ang second phase is meron ng mga ngipin. So, pag meron na pong mga ngipin, usually, like I said, iba-iba po yan sa iba-ibang bata, but the general age range is around 6 months to 2 years old. So, pag medyo lumalabas na po yung ngipin, lumabas na yung dalawa sa baba, dalawa sa taas, that would be the best time to start toothbrushing already. Kahit dalawa or isa pa lang ng ngipin ang lumalabas, i-practice na natin si baby with a baby toothbrush. Siyempre, kailangan po soft bristles, tsaka round ang head. And then, sandali lang naman, no? Lalo na kung 2 to 4 teeth pa lang. Siguro mga 10 to 20 seconds na toothbrushing. Mabilis lang yon. It doesn't need to be a long time. Ngayon, habang dumadami ang ngipin na lumalabas sa bibig ni baby, tumatagal po, syempre, ang time for toothbrushing. So, kung 2 to 4 teeth, mga 0 to 20 seconds, ang ating maybe 14 to 16 teeth, siguro mga 80 to 100 seconds na yon. Para po, medyo nabibilang ni mommy or ni daddy or ng caregiver. So, ang thrust po ng ating second phase, dahil meron na pong ngipin, dapat po, aside from the baby toothbrush, tamang amount din ng toothpaste. At ang toothpaste, kailangan may fluoride. So, ang fluoride po, for this age, dapat 1,000 parts per million or ppm. Nakalagay na po yan ngayon sa ating mga toothpaste boxes. 1,000 ppm fluoride. Tapos, ang amount naman po, dapat kaunti lang din, smear lang din. Ano po ang ibig sabihin naman ng smear? Syempre po, dapat maliit lang siya, halos butil ng rice or ng bigas. Ganun lang po kaliit. Tapos ipa-pat down or imbes na nasa ibabaw po ng bristles yung toothpaste, i-pat down natin kaunti para the toothpaste is inside the bristles. That is my personal tip po for our mommies and daddies. Yan po yung second phase nitong Clean After Feeding program. So again, Doc, no, ang isa kasi sa mga struggle din ng mga magulang, yun nga yung nasabi ko, nahihirapan tanggalin bilang pampatulog yung milk bottle ng kanilang mga anak. So ano bang tips mo dito, Doc? Ito po talaga ang number one for our Filipino parents. No? Mahirap po talaga na tanggalin yung bote kapag natutulog kasi nga po, first of all, ginagamit po siyang pampatulog. So, ang number one po, dapat talaga sundin sana natin ang ating advice na papakainin or papainumin ng milk si baby, tapos magsisipilyo, magbabrush, tapos tutulog na. So dito po sa phase 2, around mga 1 or 2 years old, marunong na pong uminom si baby ng milk or water from an open cup. So, I always tell parents, kapag kaya na po ni baby na uminom from an open cup, kaya na rin ng water, kaya na rin niyang uminom ng milk from an open cup. So, yun po yung number 1. Dapat masanay si baby sa simula pa lang, around 12 to 14 months old, that is the recommended, international recommended age for weaning, kailangan po sinasanay na siya na uminom from an open cup. Kaya naman po siya kung magsisimula ng maaga. Now, for our parents na nandoon na tayo, talagang nasanay na si baby sa pag-inom ng milk at paggamit ng bottle throughout the night, yan po ang medyo mas mahirap na struggle talaga. Pero, I always tell my parents na kaya po siyang gawin within 1 month. Ngayon, paano po yung 1 month na yon? So, kunyari lang po, ang ating milk bottle is around 8 ounces. Kunyari, 8 ounces ang water. Tapos, 4 scoops of formula milk. So, I always tell parents, start po tayo this week. So, this week, imbes na 4 na scoop ng formula ang ilalagay, gawin nyo lang pong 3. So, 3 scoops sa same amount of water. Sa next week, week 2, gawin nyo na lang pong 2 scoops in the same amount of water. Tapos sa third week, week 3, gawin na lang pong 1 scoop sa bottle ng baby natin. So, ang nangyayari po, lumalabnaw yung milk
na nasa bottle. So, mapapansin po ni baby yun, for sure. Mapapansin ng ating toddlers, for sure. Habang nangyayari po ito, dapat binibigay sa kanya yung masarap na milk, yung full cream milk, kung kaya na, no? Sa open cup. Yes. So, ang maiisip ni baby, ay, itong milk na to na nasa aking bottle, hindi na siya masarap kasi lumalabnaw na siya. Pero yung milk dito sa open cup, masarap siya kasi full cream milk siya. And I also tell parents, as toddlers, meron na po silang decision-making process. So, ang ibig sabihin po doon, I always encourage parents, dalhin niyo po si baby sa department store or wherever, no? And then have him or her choose yung kanyang milk cup. Papiliin niyo po siya ng sarili niyang milk cup para alam niya na, ako ang pumili nito with his or her favorite cartoon character or alaman. And then, malalaman niya na, ito yung aking milk cup. So, dito ako dapat mag-drink ng milk. So, kasama po siya sa decision making, mas empower po si baby. Kung baga, nasundin na doon siya sa open cup uminom ng milk. Ayan yung mga tip ni Doc, no, para ma-win nyo na sa bottle feeding at maiwasan na yung nakatoothbrush na Doc sa gabi tapos kakain ulit or dededean ulit in the middle of the night. Kasi yun yung pinaka-struggle eh. And dito papasok talaga, Doc, yung sinasabi nyo nga na clean after feeding campaign. Kasi yun yung struggle ng mga parents. So Doc, para naman sa mga batang ayaw mag-toothbrush, ano ba ang mga tips na pwede mong maibigay, Doc? Kasi parte ito, Doc, diba, ng clean after feeding campaign, after eating, kailangan i-brush yung teeth or i-clean yung mga bibig nila. Yes. So, ang amin pong thrust, actually, dapat 2 times lang ang ating toothbrushing. Hindi naman po kailangan all throughout the day. So, ang toothbrushing itself with the toothbrush and fluoride toothpaste, once in the morning, upon waking up, so pagkagising, ibabrush na po as soon as teeth come out, hanggang makompleto siya around 3 years old. Tapos, before sleeping nga po, yun yung mas importante din because bumababa ang ating saliva pag natutulog tayo. So, walang nagwa-wash off. Pag tinatanong po sa akin ng parents yan na, kasi ayaw po niyang magpa-toothbrush, kasi ayaw niya po talaga. Madalas nagwawala. I hear that po all the time. So, kaya po namin sinisimulan din ang ating clean after feeding at 0 months. Wala pa, no? Wala pa siyang 1 month. I-start na natin si baby with the cleaning kasi pag doon po tayo nagsimula, malalaman po ni baby na it's routine. It's something na kailangan gawin after every feeding at they will come to expect na kailangan po siyang gawin. So, pag nalaman na po ni baby na routine siya at kailangan siyang gawin, hindi po siya magsa-struggle, no? Hindi ganoon kadalas iiyak or magmumove. Pero, syempre, because mga bata po sila, ang parati ko rin po sinasabi sa aming mga parents, syempre po, mga bata po sila, hindi po talaga nila gustong mag-toothbrush sometimes, no? Ang aming tips po talaga, unang-una, huwag niyo pong iisipin na kapag umiiyak si baby or nagsa-struggle siya na they are in pain, na nasasaktan, no? Hindi naman po sila nasasaktan. You know that? Kasi alam nyo naman po na hindi naman masakit ang toothbrushing or ang pag-clean with gauze. Pero kailangan lang po nila na malaman na it's routine, kailangan siyang gawin. So, we also have different positions that we teach parents. So, yung unang-una po, habang medyo baby pa, the knee-to-knee position. The knee-to-knee position, 2 tao po siya, and then you have baby na nakahiga in between you. So, sa ganung position po, kung sino yung may hawak ng head ni baby, kitang-kita po all the way to the back kung ano ang mga teeth na nandoon na at malilinisan po siya. Kung mag-isa lang po kayo, actually, we always tell parents, pwede po kayo actually on the floor. Tapos, nakaupo po si baby sa harap ninyo or pag toddler na po, much better. Tapos, you work from behind them. Nasa likod po kayo, nakasandal siya sa inyo, no? Parang ganon. For those parents who say nga na, pinapabayaan na po namin siya pero ayaw niya talagang mag-toothbrush. We always say, yun pong pag-toothbrush, you let them hold the toothbrush kasi po, nakaka-help yan sa fine motor skills development. Pero yung mismong paglilinis, kailangan po sa parents or sa adults siya.
Ayan. So again, talagang tiyaga at proper guidance, Dok, no? Yes ng po. mga parents para din matagumpay itong clean after feeding campaign nitong PPDSI. Ayan. So, Doc, ayan, to wrap up our discussion dahil wala na po kaming oras ni Doc Arlene, Doc. Again, yung pangatlong phase natin, Doc, is from 3 years old above. Tama po ba? Yes po, yes po. So for 3 years old, ito po yung ating goal. Na 3 years old nga po, kompleto na 20 healthy baby teeth. So ito po, ang brushing naman, same upon waking, pagkagising, at bago matulog. And then, 120 seconds. So 2 minutes po yon. 1 minute para sa mga taas ng ngipin and then 1 minute again para sa mga babang ngipin naman. So ito po yung ating final phase para sa ngiting bulilit 320. Ayan. So again, Doc, sa mga gustong magtanong pa sa inyo or makiisa dito sa campaign ng Philippine Pediatric Dental Society Incorporated na Clean After Feeding campaign, saan ma pwedeng makipag-ugnayan, Doc? Or i-search ang inyong mga social media accounts? We welcome everyone po to ask your questions or if you want to share in our campaign, we will be very appreciative po. You can reach us at our Facebook page, Philippine Pediatric Dental Society Incorporated. Ang aming website po ay ppdsi.org.ph at ang aming email naman po ay ppdsi1993@gmail.com. Maraming salamat, Dr. Arlene de la Cruz Medina. Doc, maraming salamat sa oras at pagbibigay impormasyon po tungkol sa ating topic ngayong gabi. Thank you very much, Miss Faith, and thank you very much. Maraming salamat po sa inyong mga listeners. Maraming salamat, Dr. Arlene de la Cruz Medina ng Philippine Pediatric Society Incorporated. Ating nakasama sa programang Lunas Extension ngayong gabi. Ako din po ang inyong nakasama, Faith Silver Clamor. Nagpapaalala palagi na prevention is better than cure. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.